Amen. Good morning. All right. Yung presensya nyo ngayong umaga ay nagpapahayag po yan kung alin na mas malakas. Si Uwan o yung inyong pananampalataya. Yeah. At grabe, nung isang araw pa ho, narinig natin na ito yung pinakang super typhoon. No? In fact, marami na ho mga foreigners na mga media magko-cover ng bagyo sapagkat ngayon pa lamang daw sila mga ka-experience ng super typhoon. So marami nang pumunta sa Pilipinas na mga foreigners, mga media foreigners na mag-o-observe po ng typhoon na ito. No? And sabi nila kasing mas malakas pa sa Yolanda. No? Mas malakas pa. Alam ko naman yung mga O1 ay malalakas pero mas malakas para ang ating pananampalataya. Amen? Diyos pa rin may control sa lahat, mga kapatid. Actually, ngayon, ayon sa announcement ng Taguig or ng Pag-asa, ang Metro Manila ay nasa signal number 3 na. Signal number 3. No, pero mga kapatid, we're leaving everything in the hands of God. Amen? Nothing can beat it. Nothing. Walang anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito na pwede po mag-beat niyan. Okay? Alright. And I think kung dumating man po siya ngayon, palagay ko nasa strong tower tayo, maliban sa kasama natin ng Panginoon. Okay? Alright. Let's take a look to our study about finances. Alam niyo ba ngayong umaga ay marami akong iniisip. Ito yung prepared na lesson ko patungkol sa ating pong series of messages on realigning our finances. And but gusto ko sanang patunayan sa inyo na mas stronger ang ating Diyos sa anumang nakikita natin na unos na darating sa atin pong buhay, mga kapatid. But gusto kong ipakilala pa sa inyo ang Diyos. But anyways, ako'y naniniwala na mamaya sa preaching service ay atin pong matatalakay po yan. Okay? Alright, so if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of Ephesians. The book of Ephesians. Salamat na pinapakita natin sa Panginoon na alam nyo, marami nag-o-observe sa atin sa kapaligiran, mga kapatid. See? At iniisip ng iba na ngayon ay mayroon na super typhoon, nakakalungkot man kung tatanungin na ng ibang mga Kristiyano, matagal na Kristiyano, kung may simba tayo. Yeah. May simba ba ngayong umaga? Yeah. Sagot nyo na lang po anong araw po ngayon. Yeah. So, ang Diyos ay hindi nawawala kahit na po anong catastrophe pa, anumang dumaan sa buhay natin. Hindi po nawawala ang Diyos. God is an omniscient God. An omnipotent God, okay? An omnipresent God, okay? Ephesians chapter 6, verse number 12, mga kapatid. Meron po ditong isang familiar passage na atin pong bibigyan ng pansin kasi meron pong malaking bagay na dapat po nating iiwanan, ituturo, o dapat gawin para maiwanan po natin sa mga susunod po sa atin o para ngayon pa lamang, hindi po sa iiwanan natin o ginagawa natin ito para maiwanan natin, kundi ngayon pa lamang ay masimula na po nilang maipractice. Okay? Now, Ephesians chapter 6, verse number 12, ang sabi ng Biblia po, are you with me na? Alright. In fact, nagsimula po yan sa chapter 10 just to make sure, mga kapatid, na ito yung, kumbaga kay Paul, it is the last resort na. Finally, wala nang iba. Sabi niya sa verse number 10, wala nang iba. Ito na talaga. Ito ang pinakang dapat mong gawin. Ano yon? My brethren, be strong in the Lord and the power of His might. You see, that is the conclusion of the Apostle Paul in contrast doon sa mga nakikita nating atake ng dyablo. Diba? So,
ito po yung sabi niya sa verse number 10. And then verse number 11, kanya pong dinetail kung paano natin paano tayo magiging strong sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Okay? Verse number 11, put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of the devil. All right? Verse number 12, for we wrestle not, itong the reason, bakit natin ilalagay ito, bakit kinakailangan tayo maging strong sa Panginoon, at kung bakit ito ang ilalagay nating armor, mga kapatid. Okay? So, itong reason, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay? All right. Mamaya babaybayin natin po yan kung para saan po itong binasa po natin. Okay? Let's bow our heads for prayer. Dakilang Diyos, marami po salamat sa buong magdamag na pinagkalob niyo po sa amin na binigay niyo pong kapahingahan sa bawat sa amin. At salamat sa panibagong araw na bagamat sa panibagong araw dinagdag niyo po sa amin na bagamat ayon po sa balita na narinig po namin mula po sa Pag-asa ay meron pong super typhoon na ngayon ay paparating sa aming lugar. In fact, Panginoon, ito po hindi lingid sa inyo na kami po ay nasa signal number 3 na po. Subalit, naniniwala po kami, Panginoon, na if you can control everything. Maraming ebidensya po, Panginoon, na ginawa niyo na po yan. At, O Diyos, salamat na dinala niyo po kami rito. Salamat na kami natagpuan niyo ngayong umaga nasa bahay-sambahan, Panginoon, upang patunayan po namin sa mga taong hindi naniniwala na mayroon talaga totoo at buhay na Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Proteksyonan niyo po ang bawat anak niyo na naglalakbay patungo po rito. At huwag niyong paintulutan na sila po'y masaktan ng diablo para masira ang patutuo po ninyo, Panginoon, sa mga taong hindi naniniwala po sa inyo. Ito po yung pagkakataon na dapat po naming ma-confess ang aming pong pananampalataya. Dapat pong makita ng maraming tao that we believe in you, in the living, and though we do not see you, but we believe that you are always present. Wherever we go, wherever we are. And thou art the only powerful, almighty God. Pagpalain niyo po ang mga naglalakbay na ito patungo rito. At pagpalain niyo po ang lesson na ito patungkol sa finances, Panginoon, na patuloy na kami maging maingat sa aming mga finances at hindi po namin kayo left out, Panginoon, dito sa larangan ng finances, Panginoon. We will always treat our finances like a spiritual thing, oh God, because it is a spiritual thing. It is a spiritual matter. Kaya, Panginoon, hindi po namin kayo pwedeng alisin po rito. Salamat sa pagkataon sa wisdom na pinagkakalob niyo po sa amin na matutunan po namin ang mga bagay na ito, Panginoon, na we will always put you in pagdating sa mga budgets po namin. Salamat po at umaasa po kami na anumang hadlang na nakikita niyo po sa aming puso't isipan na maaaring makadlang sa pang-unawa po namin ay aalisin niyo po, Diyos. Nakikita niyo po ang aming pagkakamali. Nakikita niyo rin po ang kaseryosohan po namin na ayusin ang pagkakamali. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? All right, find your place and pay attention sa atin pong mga pag-aaral, mga kapatid. Okay? Is everybody in? Everybody pay attention here? And lahat po tayo ay magbukas ng ating puso't isipan, hindi po ng cellphone. Isara muna ang cellphone at buksan ang mga puso. Amen? Amen. All right. So ready na kayo dyan sa taas? All right. Sa kaliwa? Nag-amen sila, hindi sila nakaharap sa akin. Alright. So, ang amen talaga, kahit na magulat ka, amen. Yeah. So, you know, ang kapalit ng mga mura, mga kapatid. Pag nagalit kayo, amen! Yeah, alright. So, you ready? Alright. Now, first of all right,
Gusto ko pong ipaabot sa lahat no, na ang atin pong usapin patungkol sa pananalapi is a spiritual matter. Huwag niyong sabihin na sapagkat yan po ay patungkol sa pera ay hindi spiritual. It is spiritual. In fact, ang pagkakamali po natin na pag nagkaroon tayo ng problema sa pera ay hindi po natin ituturing na spiritual problem. It is a spiritual problem. In fact, our struggle with money is a spiritual warfare. All right? Now, ulitin ko po, mga kapatid, just in case you're missing it. Okay? Our financial struggle must be considered as spiritual warfare. Yan po ay kasama sa spiritual warfare. Kapag hindi po natin sinama sa spiritual warfare, paulit-ulit na atin pong mai-encounter yung problema na yan. You see? Now, kaya nga makikita po natin dito mga kapatid, sa Ephesians chapter 6, ang napaka-familiar na passage natin dito is about family, about husband and wife, about parents, and about children. Okay? But kaya ang ipinapasok lang natin na problem doon sa verse number 11 na parang ang nakikita lamang natin is about it. It's about family, about father, about husband and wife, and about children, ganon. Pero hindi natin nai-input doon mga kapatid. Hindi po natin i-include yung pong finances po natin. Na pagka sinabi ng Biblia, put on the whole armor of God, akala po natin, hindi kasama doon ang finances natin. You see, mga kapatid, itong tatandaan po natin, tayo, ang ating finances, ang ating problema sa pera, is surrounded ng napakaraming kalaban. Ano yung surrounded niya? Ano nagsusurround? Ano yung mga kalaban na nakasurround po sa ating mga kapatid? That is in verse number 12. Notice what the Bible says there. Verse number 12. For we wrestle not against what? Flesh and blood, against human, against sa atin lamang po mga kapatid. You see? But against what? Principalities. Think about the principles of this world that is driving the minds of many people, mga kapatid. Di ba? So, we're here in the world na may sariling prinsipyo rin, mga kapatid, na nagda-drive po yan ng mga tao. Anumang ginagawa ng tao ngayon, ang nagda-drive sa kanya ay yung pangkasalukuyan, yung kumbaga sa wikang banyaga or mga sabihin natin uso-uso. Yan po yung trending na principle. Ang nakakalungkot, kapag nagpadala po tayo sa mga principles na kung tawagin natin na ay trending, you see, so wala doon ang Panginoon, wala ang Bible. Pagka ginawa po natin yon, mga kapatid, isipin niyo po ito, tayo po ngayon, nakakalimutan natin na ang finances is a spiritual matter. Nakuha nyo? A spiritual matter, spiritual warfare. Now, sinabi po rito mga kapatid, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Think about that. And against rulers of darkness of this world. Ito mas matindi, against spiritual wickedness in high places. You see that? Now, listen, ang katanungan ko rito mga kapatid, ang katanungan ko rito, if your finances is attacked by these powers, principles, and spiritual wickedness, mga kapatid, ang tanong ko ay ganito, what is your spiritual armor against these four things that Paul said in verse number 12? You see? So ano yung spiritual armor natin? Ano yung spiritual na pananggalang natin? Ano yung spiritual na panlaban natin? You see? Kasi this is mga kapatid, spiritual warfare. Listen, ibaba natin. Paano tayo nakarating doon sa spiritual warfare?
Do you understand that greed is spiritual? Greed, kasakiman, is a spiritual matter po yan, mga kapatid. You see, na pagka-involve ang pera, saan makikita yung finances, mga kapatid? Sabi ng Biblia, for the love of money is the what? Root of it. Alam ng dyablo kung paano ka dadalhin sa pagmamahal sa pera. Maaaring sisimulan ka, nabanggit ko na po yan dito, maaaring sisimulan ka sa konti, pero before you know it, nandun na yung pagmamahal mo sa pera at wala na sa Diyos. You see? Now, maaaring nagkakaroon po tayo at hindi po natin nakikita ito, mga kapatid, na kapag ka nagkaroon tayo ng problema sa pera, shortage, may problema tayo sa Diyos. May problema tayo sa pagkakilala natin sa Diyos. Pangalawa, hindi lamang po shortage, abound. Sumobra ka, nagkaroon ka ng maraming pera, makakalimutan mo rin ng Diyos. You see, at magtitiwala tayo sa pera. You see, so kaya nga po ang finances ay patungkol din po yan sa spiritual warfare. Hanggat hindi po natin yan, mga kapatid, tinuturing na spiritual warfare, bagsak tayo lagi. Hindi sapagkat, sabi ko nga sa inyo, maraming pera na, sabi ko nga, nag-abound kayo. Ang nakikita lamang natin problema sa pera is what? Shortage. Yun lang nakikita natin problema sa pera. Pag short ka ng pera, may problema ka. Pero hindi natin nakikita na pag sobra ang pera natin, may problema rin tayo sa spiritual. Come on, talk back to me if you can. See, in fact, ganun yan eh. Alam niyo kung bakit? Listen, ano yung pagmamalabis natin sa kapwa natin? Bunga ng kalamangan natin sa kanila sa material na bagay. Di ba? Kaya kagabi nga, pinag-uusapan namin yan. Kausap ko yung mga ushers at saka mga security. Kausap ko tungkol sa bagay niya. Alam niyo ngayon, mga kapatid, sapagkat tayo nasa third world country, yung mga dating walang sakyan, nagkaroon lang ng konti, maliit pang sakyan. Ay grabe na ang yabang kaagad. You see, now, parang gusto nang pumatay ng tao kasi nasugatan lang, nagalusan lang yung kanyang sakyan. Parang gusto nang pumatay. Di ba? Nagkaroon lang ng motorsiklo, pakiramdam niya sa kanyang sarili. Grabe na pagka-spiritual niya. May karapatan na siyang ibaba yung kapwa niya na walang ganon. Kasi ang hindi natin nalalaman na lahat lamang yan is for transportation. You see, now the sad thing here, mga kapatid, is this. Okay? Now, if you will not consider finances, your finances as spiritual warfare, kasama po sa spiritual warfare, meron tayong problema, may warfare po dyan pagdating sa finances, kapatid, we will never learn to depend on God when it comes to money. You see, parang nakadepend lamang tayo sa ating trabaho, at kaya nga po, pagka medyo maganda ang trabaho mo, medyo mataas yung trabaho mo, mataas din ang ugali mo. Yeah? So, ganun lagi yan. So, makikita natin, nagkakaroon tayo ng problema sa attitude because of this. Hindi natin tinuturing na yung finances natin is also a spiritual matter. Okay? Na pag nagkaroon tayo ng problema, mga kapatid, pag hindi natin i-handle, kaya nga may spiritual warfare to, you have to fight. You will never learn to fight for what is right as far as your money is concerned if you will not consider it a warfare. You see, kaya nga binanggit dito ni Paul, sa binasa po natin, hindi lamang po ito patungkol doon sa bagay na yon. You see, ang finances natin ay surrounded din po ng mga ganito. Diba? Hindi po natin nalalaman po yan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang alam lamang natin, ang lagi ko lamang naririnig is, may problema ako sa pera. Anong problema sa pera? Wala akong pera. Nagkautang ako. You see, so yun lamang nakikita natin. Pero eto mga kapatid, tingnan nyo mabuti ngayon. Sa Senado, sa Kongreso, hindi lamang po yan. Maging sa mga wala dyan, yung mga merong pera, bakit may problema rin sila? Na ang dahilan din is pera. Bakit? Ni-left out po nila ang Diyos. Hindi nila sinama ang Diyos sa kanila sa pag-usbong, paglaki ng kanilang pera. Ang akala lamang natin, pag may problema tayo sa pera, wala tayong pera.
Hindi po lamang po ganon. Mas short ka man, sumobra man ang pera mo, may problema ka. It's a spiritual warfare. So ano ngayon, ang tanong ko ngayon, ano ang iyong pananggalan? Ano ang iyong sandata pagdating sa bagay na ito? Okay? Ano ang iyong armas? Ano ang panglaban mo against principalities? Against the principles of this world? You see, that's something, do you understand? We do not war against the flesh, but we are, what? Making friendship with the flesh. At sinasang-ayunan natin po yung flesh. Kaya nga po, nagkakaroon tayo sa pera. Nagkakaroon tayo ng problema sa pera. Bakit? See, kung ano ang trending na patungkol sa flesh, sinasang-ayunan natin. Kaya nga po mga kapatid, nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng problema sa budgeting. You see, hindi natin binibigyan ng diin, ng pansin yung budgeting. Nasamantalang, doon tayo dapat mamumuhay sa budgeting na yon. Ginagawa mong ang lahat ay appropriate sa lahat ng bagay. Anong nababagay dito? Anong nababagay dito? Anong nababagay dito? So, yun ang mga bagay na dapat po natin i-consider pag meron po tayong pera. Hindi yung kung ano na lamang maisip natin, yun na lang. No, listen. Kaya nga may laban eh. Warfare talaga. You have to fight. Or else, you will bow down to the principalities. And you will give in to the powers of this world. You see? So mga bagay na hindi mo naman kailangan, iniisip mo kapatid, na kailangan mo o baka parang gusto mong mangyari. You see, na kung tutusin, hindi mo dapat gawin, hindi mo dapat bilhin, hindi ka dapat mapunta doon. Hindi mo naman marami tayong ginagastusan ng pera na hindi naman po dapat natin paggastusan. Now, what is wrong with that? Eto, principalities. The wickedness of this world. Nakukuha po yung attention natin. Napupull tayo, nahahatak po tayo doon sa bagay na yon. That's why, nakukuha natin, nagagastusan natin ng pera, yung hindi natin dapat paggastusan ng pera. Now, why is this important? Bakit ito mahalaga mga kapatid? Na-consider natin sa bagay na yon. Because tayong mga parents, mga kapatid, kahit tayong mga parents, tayo pong lahat, whether we admit it or not, tayo po ay mga teachers. Remember, na ang talatang ito sa chapter 6, nagsimula po ito sa parents and children. Na anong ibig sabihin? Look at verse number 4. Ang sabi sa verse number 4, bring up. Di ba? Provoke not your children to wrath, but what? Bring them up. Where? In the nurture and admonition of the Lord. You see, so kaya mahalaga na mabigyan natin sa ating mga magulang, tayo mga teachers, at hindi lamang po tayo mga magulang, kayong medyo adults na rito. You see, young adults, kinakailangan you pay attention to this kasi may mga tumitingin sa atin. Isang araw, yung mga nakita nyo sa inyong mga magulang, dapat yung gagawin kung paano nila ginamit yung budget na yun. Minsan, sinasabi ng mga kabataan, ang kuripot ng magulang ko. No, alam lang nila kung paano gastusin yung pera nila. You see? Now listen, kayo mga bata, magpasalamat kayo kung may mga magulang kayo na ang mga magulang ninyo ay walang problema sa pagkakautang. Magpasalamat kayo. Yeah. Kung ang mga magulang ninyo ay kung sa bahay ninyo ay walang kumakatok na bombay. Yeah. Magpasalamat kayo na wala kayong naririnig sa phone na nag-aaway, nakikipag-away ang mga magulang ninyo sa mga napag-utangan nila. Magpasalamat kayo na wala kayong naririnig na nagmumura, minumura ang magulang ninyo dahilan sa utang. Oh yeah, I'm telling you right now, somebody here can testify mga kapatid. Hindi ako nabuhay kahapon lang. Matagal-tagal na rin akong buhay. Di ba? So maraming ganyan mga kapatid. Maraming mga anak ang napapahiya dahilan sa financial problem ng kanilang mga magulang. You see? So kaya nga po mga kapatid, may mga magulang talagang nasanay na sa ganon. Nasanay mangutang, nasanay na makiusap.
You see, kahit meron pa naman, ang iniisip niya, hindi yung mag-iisip niya ng trabaho. No, hindi. Ang iniisip niya, kung sino ang mauutangan niya. Nasanay na sa ganon. Mga kapatid, pag nasanay tayo sa utang, utang yan. Utang magpakailan-kailan pa man. Utang na yan. See that? So that's always the problem. Because we do not treat it as a what? Spiritual matter, and we are fighting. We should fight. We should fight. There must be a fight, kapatid. You have to fight. Pag hindi po natin yan tinanggap, at pag hindi po natin yan ilagay ang sarili natin sa bagay na yon, kapatid, hanggang sa mamatay ka, may problema ka tungkol sa bagay na yan. Alright? So, ang tanong ko ngayon, ano ang iyong pananggalan? If you will not treat it as a spiritual matter, ano ang iyong panlaban dyan? It's about principle. You are battling against the principles of the world. Now, if you're battling against the principles of the world, then anong klaseng prinsipyo ang pwede mo panlaban doon? Here it is. You have the Bible. That's the reason why you're coming to church. You see? No, hindi po tayo rito mapatid sa church na pinag-uusapan lagi yung tithings, 10%, yung pinag-uusapan natin, sacrificial offering. No. I'm trying to teach you to be wise in your finances. Sayang naman, anak tayo ng Diyos, tapos wala tayong wisdom ng Diyos. Tapos pagka lagi na lamang kayong, pag pupunta kayo sa trabaho nyo, lagi kayong mag-a-advance, cash advance. Pag nag-cash advance ka, mga kapatid, sa opisina mo, tandaan mo ito, lagi mo nang gagawin yan. Bakit? Lagi kang mag-a-adjust na eh. See that? Lagi ka na mag-a-adjust. Ang nakakalungkot pa nito, kaya ka mag-cash advance kasi pambayad mo rin. See, parang laro, mga kapatid, sa mga card. Tatawagan ka, o dito sa amin, 7% lang, 0.7%. Okay? Mababayaran mo yung utang mo sa kabila. Pero binayaran mo ng utang, may utang ka pa rin. Yun ang puntos. So where is now the wisdom? Paano ka bibigyan ng Diyos ng wisdom na makatapos ka, maging debt-free ka? See? Paano mo pag-aaralan yun? You need the wisdom of God. Now listen, kung kailangan mo ang wisdom sa pagbayad sa utang, bago ka magkautang, humingi ka na ng wisdom para hindi ka na magkautang. At para mangyari yan, you treat your finances as a spiritual matter. Because you are fighting against principalities, against rulers of this world, against the wickedness of this world. Lahat na lamang dito, pagkakapirahan, pagka gumanong ka, mga kapatid, sasabihin ng, pagka nag-scroll ka ng ganon, hindi naman yun ang ini-scroll mo, pero bigla na lamang lulutang, sasabihin niya, oy, may 50% discount ka. See? Bigla na lamang magpa-pop up yung Shopee na meron kang makukuhang 50% or 70%. Uy, sasabihin mo, uy, ang ganda. Swerte naman. Swerte ko ngayon. Ano swerte? Bayaran yun, kapatid. Babayaran mo yung 30%. Ngayon, ang tanong ko ngayon, 30%, kahit namura yun. Kahit namura yun, mga kapatid, babayaran mo yung 30%, meron ka ba? Okay, kung meron ka, meron pa naman dito, saan mo kukunin? Yan ba talaga yung nasa budget mo? Yan ba talaga yung nasa plano mo? You see that? So, anong panglaban mo doon? Yun ang hinahanap ko eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga alok ng mundo na ganon, ano ang panglaban mo? Is there a power, kapatid, sa buhay mo na magsasabing, hold it, you don't need it? Or, nandoon yung spirit ng greed. Or, nandoon yung spirit ng envy na sabi mo, ay, ito yung nakita ko kay ano, mas maganda nga ito kaysa kanya, bibilihin ko nga ito para hindi siya magyabang-yabang sa akin. So nakikita niyo mga kapatid, nakukumbinsi ko ba kayo na ito is spiritual matter? I'm trying to prove it to you mga kapatid, it's all right here, inside you. You see? So what is motivating your mind? Pagka kumuha ka ng number one, hindi mo kailangan, pero grabe yung urge na talagang boom, 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 grabe yung kaba. Ito na yung nakita ko. Mas maganda to yung kaysa kanya. Ayun.
Anong panlaban mo doon? Papasok kaya yung sa mind mo na, nasa contest ba ako? Nakikipag-contest ba ako sa kanya? Bakit ko bibili nito? Hindi ko naman kailangan. Buhay naman ako ngayon. O, buhay ako ngayon, tapos may 300 pesos pa ako. Kung hindi ko kukunin yan. Di ba? Hindi ko kailangan. So there must be something within you that is stronger than your desire to get it, though you don't need it. You're buying something that you don't need. Honestly, sino sa inyo ang mga nakatambak lamang doon sa cabinet ninyo na hindi nyo magkailangan? Marami. Maraming nakasabit na mga bags, nakabalot pa rin na damit. Kasi magandang tignan. Kapatid, listen, use your mind. Etong mga business people na ito, they know how to handle business. Pinag-aaralan nila kung paano kayo hihikayatin na kahit kung sila may nagtitinda ng pagkain, kahit busog kayo, bibigyan kayo ng magandang paningin sa mata na parang pararamdam sa inyo na gutom na kayo. Kakakain nyo pa lang, nag-uusap na kayo ng, kakakain lang ng breakfast, nag-uusap na ng lunch. See? So you understand? It's a spiritual warfare. Now, why is this important? Kasi pag napansin nyo dito mga kapatid, napakahalaga ito. We are all teachers. Parents, we are to teach our kids. We are to teach our children. Kaya nga po, marami nagkakaproblema. Napansin nyo po ba? Ako po'y nagre-research mga kapatid. No? At inuusisa ako kung ano ang ginagawa ng mga, kung tawagin millennials, nagsimula sa millennials, and then dumating na yung mga Gen Z, you see, and Gen O. Ano yung O? Zero. Alright? Walang utak. May cellphone sila ng mga gadgets, ng mga high-end na gadgets, pero walang utak. Meron silang AI. Dependent na sila sa AI. Kaya nga artificial intelligence yun eh. Pero masyado ko nagtitiwala sa artificial intelligence. But anyways, wala akong nag-chase sa wisdom ng Diyos. Samantalang sinabi ng Biblia, wisdom is the what? Principal things. Therefore what? Get wisdom. And with all thy getting, get what? That you can be able to receive the wisdom. Okay? That's why you need understanding. Okay? Now listen to me now. Here's the thing, kapatid. Ito, tingnan nyo mabuti. Pag hindi natin tinuruan ang ating mga anak kung paano gagamitin, kung paano sila gumamit ng pera, they will be the best and the greatest waster in our family. Okay. All right. Parang darating yata ang malakas na bagyo. Tumahimik kayo eh. Ito ba yung sinyalis na? But anyways, here's the thing, kapatid. Ito yan. Alright, makinig kayo ng mabuti. Pag hindi natin tinuruan ng ating mga anak tungkol sa warfare na ito, kung paano sila makipaglaban, di ba? Duro lamang sila ng duro. Gusto ko nakakita na kayo ng mga bata na nagwawala sa mall. Nakakita na kayo ng mga magulang na ngayon hindi nagbabatian sa kanilang mga anak kasi may gustong ipabili yung anak. Come on, talk back to me if you can. Hindi po ito strange. Hindi po ako nagsasalita rito ng mga words ngayon na hindi nyo pa naririnig, na hindi nyo alam. Alam nyo yan. May mga away ngayon sa loob ng pamilya. Anong dahilan? Money. Mga bata, nagpapabili, hindi pinabili. Ngayon, wala pang Christmas, nagsasabi na sila ng wish nila. Ngayon, nagsasabi pa lang ng wish, kaaway na nilang magulang nila. Bakit? Sasabihin ng magulang nila, titignan natin kung may pera tayo. Ngayon, hindi naman binabati yung magulang. Di ba? See? So, diyan pa lamang sa punto na yan, may warfare na, may laban na. Alright? Now, ang mga bata ba natin, yung mga anak ba natin na turuan na natin
kung paano labanan nila yung urge nila na yon, yung desire nila ngayon. Naturuan ba natin sila ng priority nila? You see, naturuan ba natin sila kung paano sila pumili ng isang, o magkaroon ng isang godly desire? You see, naturuan ba natin sila ng ganoon? Paano sila magkakaroon ng desire sa mga makadiyos na bagay? You see, na ito bang itong isang bagay na ito na ituro? Naalala ko, galing kami doon kila Brother Eugene. May isang bata doon, mga kapatid. Bata pa. Pero pag nag-offering siya, gusto niya mag-offering siya, 100 pesos lagi. Kasi yung bata marunong mag-ipon. Yung mga binibigay sa kanya ng mga magulang, tapos nagbibenta-benta siya na kung ano-ano lamang. You see, so nakakaipon siya ng 100. So sabi niya, total ngayon, sabi ng nakakatanda yata sa kanya, magulang niya, sabi niya, siguro 50 na lang muna ibigay mo kasi medyo matumal yung binibenta mo. Sabi niya, hindi. 100 lagi ang binibigay ko, yan ang binibigay ko talaga. So hindi niya naawat. Bakit? Yun ang nakalakihan niya. Yun ang pinaglalaban niya. I have to give 100 pesos, not 50. You see? Now, it's a fight, kapatid, that you have to fight. It's a battle that you have to get involved spiritually. You see? Now listen, eto ngayon, pag hindi natin naturuan ang mga bata, mga anak natin, sa kanilang mga desire, gusto nilang laging ma-accomplish, lagi nilang gustong mabili yung kanilang desire. Look, kahit hindi lang kailangan. Look at this. Okay. I've seen a lot of those. A lot of them buying milk tea. Pero kapatid, nakita niyo ba? Na-desire lamang nila. Ebidensya. Okay? Ito tatandaan niyo. Ako, pag nagsasalita, pag nag-aaral ako, meron akong theory. Pagkatapos ng theory, data. Before it becomes my principle or a message. Okay? Nakuha niyo? Kaya pag mag-aaral kayo sa mga preachers, theory muna. Okay? Yung theory, makikita nyo is, for example, why do I believe this? Kukunin ko yan. And then, data. Ano yung data? Is the evidence. Okay? Pag napatunayan yan at napatunayan ng ebidensya ko, then gagawin ko na yung katuruan ko. Prinsipyo sa buhay ko. Alright? So that's it. Now, here's the thing. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Okay? Maraming mga kabataan ngayon, napapansin nyo ba? Bibili yan ng milk tea or bibili ng mga shakes kung tawagin nila. Alright? Pero nakita nyo, hindi naman nila inuubos. They are a great waster. They paid for it. Bakit? Gusto lang nila, nakita kasi nila sa iba, merong ganun-ganun, lalo na medyo pabukol yung takip. Tapos sa bukol na yun, nandoon yung ano yung tawag nun? Yung parang kumukulo, ano? Help me. Float man tawag nun. Pero, yeah, yung Coke float. Pero yung puti doon, yung ganun, parang, yan yung pamatay mga kapatid kasi nandun yung sugar eh. Yeah, cream. Kung ano man tawag ninyo. Pero ang simpleng tawag ko doon, lason. Alright. So, makikita nyo mga kapatid, ang gandang tignan. Lalo na pagka binanatan pa sa float ng ilalim noon, eto nandito, sugar yung nasa ibabaw, sugar pa yung nasa ilalim, kasi Coke float. Yeah. So makikita nyo mga kapatid, after that, I'm telling you, inoobserbahan ko sila. Ganyan pa ang tira mga kapatid, itatapon na yan doon sa tapunan. Abay, kung kilala ko lamang kung sino sumipsip yung kapatid, sabihin ko, akin na lang yan. Sayang, kalahati pa. Sigurado ko makakatulong yun eh. So you understand? Now, yung iba, just for the sake of, nakikipag-social, mag-order ng kape, makikita mo yung kape, kunti lang naubos.
So, pero you paid for it. See that? So, hindi natin naiintindihan, kaya nga, titignan natin na mabuti, aaralin na mabuti. Pag nagbitaw ka ng pera, para saan? See that? Pag hindi natin tinuro ito, mga kapatid, sa mga anak natin, kapatid, isang araw, walang matitira sa sweldo nila, at isang araw, pagka nagkaroon na sila ng pamilya, nagkaroon sila ng asawa, yung nakaugalian nila, dadalhin nila yon, at yun ang magiging dahilan ng unting-unti na pagkakaroon ng shortage ng pera nila. And problem now will arise. Very simple, di ba? Lastly, ito yung last part nito, mga kapatid, okay? Anong gagawin natin sa mga anak natin ngayon? Alright? Turuan na natin sila mag-practice. Huwag natin silang, Pastor, so hindi ko bibigyan ng pera yung anak ko. Mali. Turuan mo siyang mag-budget. Okay? Ito yung pera mo. Alright, by the way, baka makalimutan ko lang. Kayong mga bata, mga anak na may sweldo na, you have and you must inform your parents about it. Kung single pa kayo. Okay? Now, this is a practice, kapatid. Meron tayo rito programang Team Prep. Ito yung tinuturo natin. Bakit? Pag natuto kayo na maging open sa inyong mga magulang, matututo kayo na pag nag-asawa kayo, magiging open kayo sa inyong asawa. Now, ilang mga mag-asawa ngayon ang hanggang ngayon nag-aaway kasi hindi sila open sa kanilang mga sweldo. Akalain mo hanggang sa nag-retire na lamang yung kanyang asawa, hindi nalaman ng asawa kung magkano sweldo niya? You see? Iba naman, nire-reveal nila yung sweldo nila, pero hindi lang nire-reveal yung... ano tawag doon? Yung incentives, yeah, incentives. Ang tawag doon ni Brother Willie, for the boys na yun, sir. Not only for the boys, but also for the girls. Yeah. So, unaccounted po yung mga kapatid. But that's a problem, mga kapatid. That's why, sinasabi ko ganito, alright? I-reveal ninyo yan sa inyong mga magulang. And then, parents, huwag kayong matakot na tanungin sila, anak, magkano ba ang sweldo mo? Okay? Let me know, bigyan mo ako ngayon, kung magkano sweldo mo, magkano take home mo mula dyan sa sweldo mo. And then I will teach you how to budget your money. Hindi ko kukunin yan. Kasi yun ang takot nila eh. Pagka sinabi nila, kukunin. Ano yan? Pinagpaguran ko yan. Teka muna. Magaling ka magsalita ng pinagpaguran. Bago ka nagkaroon ng pinagpaguran, grabe yung pagod ko sa'yo, iho. Yeah? So, grabe ang pagod ko sa iyo. Grabe ang pagod ko sa iyo, ha? Oh, kita mo, wala na akong dibdib dahilan sa iyo. Nubos mo yan. But anyways, etong point, mga kapatid, here's the point, okay? Tuturuan natin silang mag-budget. Now, just in case na walang trabaho, makinig kayo na mabuti, yung mga wala pang trabaho at nag-aaral kayo. Okay? Now, bigyan nyo sila ng pera, every time na bibigyan nyo sila ng pera, magkano doon ang pamasahe, magkano ang nakaalat doon sa kanyang snacks. Okay? At kayo mga bata, habang tinuturuan kayo, magpasalamat kayo. At ang iisipin ninyo ngayon, kung ano sinabi ng nanay ninyo o tatay ninyo, na ito yung para sa snacks mo. Sabi niya, ma, pambira, yung burger doon 100 na. Kasi burger ang nasa isip mo. Meron namang tagkikinis lamang na biscuit. Hindi. Mga medyo may sugar ng konti. Yan ang technique. Pagka medyo kulang ka sa pagkain, lagyan mo ng konti sugar. Tapos bakbakan mo ng tubig. That's it. Busog kayo. You need sugar Pagka ganun You need sugar. Technique yan, mga kapatid. You see? Hindi mo kailangan ng Coke, kailangan mo tubig.
Oh, bago ka lumabas, may pandisalan dyan sa tabi. Bumili ka na ng pandesal para pagdating mo sa school. Kukunti-kuntiin mo lang. Sabi, ano kinakain mo? Burger. So, I hope you understand what I'm saying here, mga kapatid. Now, listen. Ang problema natin, hindi natin binibigyan ng pera yung anak natin kaya hindi sila natututong mag-budget. Let's see if they are honest, mga kapatid. I'm almost done. Let's say na pagka binigyan mo yung anak mo ng pera, tignan mo kung honest siya doon sa sinasabi mo. Because tandaan niyo itong mga young people, kung hindi kayo magiging honest ngayon na may nagtuturo sa inyo, hindi na kayo magiging honest sa tanang buhay ninyo. Kasi it's a practice na eh. It's ano na eh. Sinasanay na kayo na yan na ang magiging muscle memory ninyo. You see, alam nyo lang na muscle, yung muscle nyo sa pisngi, sa kangunguya. You see, dapat aralin nyo ng mabuti. Anong kailangan ko, ano talagang kailangan ng katawan ko, alin bang mas mahalaga, ang mahalaga ba? Yung ba sa inyo, nag-iisip pa lamang ng snacks? Abay, isang container na spaghetti nang nasa isip. Snacks lang yun. Oh. Yeah, may nakalagay pang I love dagig. Oh, ngayon, ayun ang problema mga kapatid. So, turuan na po natin yung mga magulang natin at tignan na po natin ilan doon, ano ang kanilang ginagawa during the time. Now, sila ba'y mapapagkatiwala na? Okay? Now, listen to me. Parents, we're teachers, we should enforce it. Dapat i-enforce natin yan. Dapat, ito talaga anak ang gagawin mo. Hindi po pwedeng hindi mo gagawin yan. Sapagkat alam ko isang araw mag-aasawa ka. And just imagine, kapatid, kaya naunawaan nyo ngayon, na kapag kayo ay mag-aasawa, gusto ko kayo makahanap din dito na mismo. Bakit? Para parehas kayong naririnig eh. Para parehas lamang naririnig nyo. Kung kukuha kayo sa iba, dito matipid kayo. Ang nakuha nyo, waster. Sabi niya, sexy kasi. O sexing waster. See that? So you understand the problem? Kaya ang mga kapatid, tingnan niyo mabuti. Money, when it comes to finances, always treat it na yan ay spiritual matter. Huwag mong sabihin na hindi yan spiritual matter that you don't need Ephesians chapter 6 and verse number 12. No, you need that. If you have problem with your money, you go to chapter 6 of the book of Ephesians. See? Tratuhin niyo po yan. Kailangan po natin yan. Amen? All right. Mga bata, mga young people, you listen. You better listen to your parents. Ipakita natin parents sa kanila kung paano tayo gumagastos ng pera, kung paano nakabudget. Kaya pagkahihingi sila, matututo yan. Tinan mo ang mga batang natututo. All right, tip. Tip. All right. Ang mga batang natututo at nakikinig sa magulang, paghihingi yan ng pera, ano sasabihin nila? Tay, nay, or pama, ano man tawag mo. Okay, depende sa hinihingi mo, ang tawag mo. Pag malaki-laki ang ginihingi mo, daddy. Pag kunti lang, tatay. Pero makikita mo yan, ang sasabihin niya sa iyo, meron ka bang extra? Kung meron pong extra, gusto ko sanang bumili ng ganito. See? Hindi, makikita mo sila na hindi sila, kasi alam nila, na marunong ka magdala ng pera mo. Pero pagka waldas-waldas ka lang, pagka bunot, bigay, hindi walang bilangan, o sige, bahala ka na dyan. Aabusuhin ka lang. Isang araw, pagka yung nag-asawa, malaki ang problema niya sa pamilya niya. Because, listen to me, alam po natin yan, na malaking issue ang pera sa paghihiwalay ng mga mag-asawa. Am I clear to you? Did I help you this morning? Amen. All right. So para sa mga walat, natakot sila sa super typhoon, na-miss nila yung super lesson. Okay? All right, we need that. Young people, inuulit ko, wag kayong makikipagdebate, makikipag-away sa magulang ninyo when it comes to money. Just in case man, nakahanap kayo.
Pwede niyo sabihin sa magulang ninyo, may trabaho na kayo. Alam ko naman wala tayong problema sa pagkain, pero gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang mag-share. Gusto kong idagdag ito sa budget natin. Sino magulang hindi matutuwa niyan? See? So, ang kailangan mo, ang budget mo sa isang araw, sasabihin mo, mga 3,000 isang araw. Sa pagkain lang yun, mga kapatid. Sabihin mo, alam ko, medyo kulang tayo sa budget pa, sa 3,000, nagkulang tayo. Bagamat, alam ko naman, hindi man tayo nagkukulang ng 3,000, sa 3,000 sa budget natin. Pero bagamat, alam kong sufficient yan, pero gusto kong magdagdag. Ito po, 50. Dagdag. Now listen, you've got to desire to be a blessing to your parents, young people. Amen? Tanggalin nyo yun. Labanan ninyo yung inyong mga Coke float na yan. Isang araw, lutang kayo. Kaya lutang kayo araw-araw eh. Naglalakad kayo. Lutang kayo kasi mahilig kayo sa float eh. Yeah. Do you get something? All right, so I hope I'm clear. And nakatulong po ako sa inyo kasi alam nyo, ang goal natin mga kapatid ay makapag-establish sa isang godly family na hindi po issue ang pera. Alam yan lahat ng mga kasama at mga nauna rito mga kapatid sa church. Sinabi ko yan sa Panginoon. Nung ako'y nag-start ng ministry, I will never make money the issue in my ministry. Kaya maraming nagmalaki po rito ng kanilang pananalapi. Hindi sila napansin, umalis na sila. Kala nila papansinin ko sila sapagkat nag-offering sila na malaki. No. Mas kapansin-pansin dito pag minahal nyo ang Diyos. Yeah. Money is not the issue here. Yeah, that's it. Okay? All right, I will never make money the issue in my ministry as long as I'm the pastor of this church. Let's give money accordingly. Okay? So, ganun po yan. Ibig sabihin, kung ano ang pag-mature mo sa salita ng Diyos, yan ho ang gauge ng inyong pagbibigay. Alright? Clear? Alright, let's all stand. Mas maganda rin gawin yung prinsipyo yan sa pamilya ninyo. Okay? Alright. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na amin pong natutunan. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, na maging maliwanag po sa puso ng inyong mga anak, lalo na po sa mga kabataan ngayon. Naway makita po namin ang kahalagahan ng budgeting, ng tamang pakikipaglaban, anumang mga bagay na hindi po dapat hindi po namin kailangan. O Diyos, dalangin ko po na ito po ay maibigay po namin na maayos, Panginoon. At makita po namin na hindi po namin gagawing issue ang pera sa buhay po namin, but we will always treat money, our finances, a spiritual matter. And because it is spiritual matter, we will learn to get involved in the spiritual warfare. We will fight the devil. Anumang enticement, Panginoon, ng mundo ay lalabanan po namin sapagkat we will spend our money wisely. Thank you, O God. Bless your people and the message that we have heard this morning. In Jesus' name I pray. Amen.